Okay, good day. So, ang didemo ko naman ngayon was about sa combo box. So, combo box control provides combined functionality of a text box and a list box in a single control. Only one list item is displayed at one time in a combo box, and rest of the available items are loaded in a drop-down list. So, ano nga ba saan ba natin ginagamit tong combo box na to sa C#, sa GUI natin? So, malalaman natin yan mamaya sa example. So, since ang combo box control natin ay meron din siyang mga properties. So, yan. So, ito yung mga properties niya. So, marami tayong properties kung mapapansin nyo. Pero ang tanong, ano nga ba yung common na pinapalitan natin dito? So, yan. Marami siya. And then, meron din siyang methods. So, ito yung mga methods niya. Ayan. And then events. So, ano nga ba yung events na common na ginagamit natin dito? So, yan. So, sa akin, ang common na pinapalitan kong at ang common na minamodified kong properties niya is yung name. Siyempre, kapag lalagyan mo ng name yung object mo, and then drop down style, and then syempre sa font, yung font size niya, font face niya, and then sa commonly used methods or events, I think events to is selected index chains and then selected value chains. And then commonly used methods under items is add, remove, add. So yan. So punta tayo sa may ano natin. So new project. New project tayo. So under C#, yung language natin, Windows Form Application. Then anong pangalan natin is combo box demo, C# combo box example. So ayan. So ayan yung combo box example natin. So, magde-design tayo. I-design muna natin yung form natin. So, C# FRM combo box example. And then, ang gusto kong text niya or yung sa caption niya dito is C# combo box example. So yan. So dito tatanggalin ko na rin yung minimize, maximize. So paano natin tanggalin yon? So hanapin lang natin yung minimize box. True siya, gagawin ko siyang false. Maximize box, gagawin ko siyang false. And then border style, para hindi siya ma-adjust, fix single. And then start position is center screen. So yan, so kapag niran ko siya,
nandito siya, nasa center siya. So yan. So ang gagamitin natin ngayong object or yung control natin is yung combo box. So yan. So example, gagawa tayo ng student registration, yung mag-add tayo ng student, yung last name niya, first name, and then sex, civil status, course, year, then i-add niya sa list. So yan. So i-introduce ko rin sa inyo yung sa may group box. So yan, nag-drag lang ako ng isang group box. Dalawahin ko na. So ang group box na to, yung mag-group ka ng, pwede kang maglagay dito ng mga ibang control sa loob niya. Para siya sa panel dati. So yan, so papaguhin ko lang yung name niya and then yung text. Student information. And then yung group box 2 is student list. Then baguhin ko na rin yung name niya for coding. GRP student list. GRP student info. So yan. So magbibigay pa ako ng tatlo na text box for last name, first name, middle name. So yan. For last name, middle name, first name, middle name. Para hindi malito, lagyan ko ng label. So ang ginagawa ko dito is hinold ko siya, press and hold the control key para kapag i-drag natin magka-copy siya. So label, text niya is last name, yung isa first name, and then middle name, then maglalagay pa ako dito na, maglalagay na tayo ng combo box. Ayan. For sex, civil status, course, and year. So yan. So copy ko lang. So text niya is sex, civil status, course, and then year. Yan. Kung mapapansin nyo, hindi ako naglalagay na ng name ng label. So naglalagay lang ako ng name ng label kapag kailangan sa coding natin. So yan. So ito yung combo box. So ang combo box, meron siyang list, meron siyang items. So ito yung mga combo box natin. So kapag i-run ko to, ang magiging itsura ng combo box natin is ganito. So yan. So ngayon, questions, paano tayo mag-add ng items sa loob ng combo box? So example dito sa civil status, maglalagay ako saan? So click ko lang yung combo box ko, then items sa collections, then tatype mo lang yung ano dito. So yung ano yung gusto mong laman niya. So nag-enter ako for empty string para malaman natin yung user kung namili na ba siya ng civil status niya. Single, married, ano pa? Separated.
widower, widow. Ayan. So, kapag i-run ko siya, so ito na yung laman niya. So, mamimili ka na lang. So, take note, dito pwede ka kasi mag-type. So, ayan. So, paano kaya kapag yung hindi ka pwedeng mag-type, mamimili ka lang? So, para magawa yon, ang kailangan nating palitan sa properties ng combo box natin is yung drop down style list. Ito, yung drop down style. So, ang drop down ko, drop down list na lang siya. So, yan. So, ito, hindi ka pwedeng mag-type na nag-automatic siya. Ayan. Ayan. Ayan yung combo box natin. So, tapusin lang natin tong program na to. So, via code naman, pwede tayong maglagay ng item sa combo box natin. So, paano? Sa example, sa form load. So, yung I think hindi ko pa pinangalanan. So, ang name natin, maglagay lang tayo ng name. CBO, prefix. CBO, civil status. CBO course. CBO year. TXT lname. TXT fname. TXT mname. Yan. So, nag-set na tayo ng name. So, ngayon, ang target natin dito is maglalagay tayo ng list. Diba, nung last is yung list box ang ginamit natin, yung mag-a-add ka ng list sa list box. Ngayon naman, i-introduce ko sa inyo is yung sa my list view naman. List box dati, ngayon naman list view. Display a collections of items in one of 5 different view. So yan. So saan nga ba natin ginagamit tong list box na to? So ang list box guys is para siyang ganito sa form natin. So pag mag-open ako ng files ito, para siyang ganito yung list box. Mayroon siyang headers, column headers, o pwede yung view niya is yung small icons, yung mga ganyan. So yan, yung pwede to. Ito yung ginagamit sa list box, ay list view. So yan. So sa list view natin is meron akong papalitan. So since gagawan na rin sana ako ng panibagong topic about sa list view. So mag-edit column lang ako. Add. Name niya is call lname. Ang text niya is last name. Add. Another column is column fname. Text niya is first name. Oops, text align. Text niya is first name. Another for middle name. Ang text niya is middle name. And then another is siguro yung gender na.
So yan. Okay. So, ang magiging view natin is gaya ng sinabi ko kanina, meron siyang large icon, detail, small icon, list style. Yung parang sa Explorer natin, yung file Explorer natin, yung ganito. Yung view niya is either details. So, yan. So, ang gagawin ko dito naman is, ang view niya is details. So, yan. So, hindi ko muna siya idadak. Ganyan muna. So, yung mga i-add natin, mapupunta mamaya dito. Tingnan ko lang yung paano yung full row select. Babaguhin ko rin. Gagawin ko siyang true. Grid lines. Lalagyan ko ng grid lines. True. So, yan. So, kapag run natin yan, ganito siya. Ayan. Oops, yung pangalan nito. Mali. Baguhin ko lang. Okay. Ayan. So ngayon mag-add ako dito ng buttons na 3. For add, edit, delete. And then kailangan pa ng buttons for save and then cancel. So baguhin ko lang yung text. Add new. Ito naman is edit. Ito is delete. And then save. And then cancel. So yan. So ang name ng list view natin is LV student list. So yan na. And then pag-runan ko to, so ito yung tab index niya. So minsan kasi naiba yung focus o ng focus. So ang gagawin ko is yung papalitan ko ng tab index from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, saan nga ba ginagamit yung tab index na yan? So, kapag nag-tab ka kasi, kapag pindutin natin yung sa tab sa keyboard, mapupunta yung focus niya sa next tab index. So, yan. So, yan yung gamit ng tab index natin. So, ngayon, yung mag-add tayo ng sa combo box pala. Balik tayo doon sa combo box. Kanina, nag-add tayo ng items sa combo box dito. So, yan. So, sa form load naman, mag-add tayo dito. So, baguhin ko lang sa may CBO. Oops. Nakalimutan ko magbigay ng pangalan. BTN. Add new. BTN. Edit. BTN. Delete. BTN. Save. BTN. Cancel. So, yan. Sa form load, so, lalagyan natin ng item itong boss sex natin and then yung civil status. Pero I think yung civil status nilagay natin sa may yung automatic sa shortcuts dito. So, subukan natin sa may course and year. So, ito, sa items, sa collection, dito na lang ako maglalagay. So, male, female. Okay? And then, dito sa form load, yung course, lalagyan ko ng CBO course that items
dot add. Yan. CBO course dot items dot add BSIT CBO course dot items dot add, and then BSCS. So yan. So for course yan. So ang ginawa natin dito is fill course combo box. So yan. So next is sa my year. So fill year combo box. So CBO year dot items item dot add. So take note So kapag nagta-type ako, kapag naka-highlight na yung CBO year, hindi ko na ta-type kundi magpipindot na lang ako ng dot. So kapag naka-select na siya, dot, example yung add, naka-add na. So CBO year 1, CBO year dot items dot add 2, CBO year dot items dot add 3, CBO year dot items dot add 4. So yan. So okay na. So kapag i-run natin to, mayroon na siyang laman sa form load. So kapag nag-load daw yung form natin, i-execute niya tong code na to. So yung course natin mayroon na. So ngayon, I think baguhin natin yung drop down style list. Drop down style pala. Drop down style is drop down list. So take note, minsan lang ako nagpalit ng drop down style by means of selecting all the combo box natin. So yan, nakaselect siya. So yan, so subukan natin i-run ulit. Ayan, so mamimili ka na lang. Sample. And then magsisave siya. Pero kailangan niyang i-click add muna bago ma-activate dito. So paano kaya yon? So ang gagawin natin sa form load is i-disable natin, I think, yung grp student info that enable is equal to false, and then yung btn save that visible is equal to false, btn cancel that visible is equal to false. Yan. So I think yan ang gagawin natin. Naka-disable. And then subukan nating i-run. Ayan, naka-disable siya. Hindi mo siya pwedeng magalaw. So yan, bakit ko siya din-disable muna? Technique ko kasi yan para hindi siya makapag manipulate dito mamaya. Maganda kaya yun na technique. O pag-isipan nyo na lang, add nyo. Palakihin ko lang ng konti para makita. So kapag nag-add nyo siya, so double click natin para lagyan ng code. So sa pag-add nyo, i-enable na natin yung student info group box. And then i-clear natin yung text kung sakali mang mayroong laman. And then i-disable natin yung add new na button. Then disable natin yung edit, disable delete, disable list view,
show save. Since sa load kanina, naka-hide siya. So, show cancel and then focus on last name. So, yan. So, ito yung gagawin natin sa may add new. So, enable student info group. So, yung grp student info that enabled is equal to true. And then, clear text. Paano ba tayo nag-clear ng text? So, txtl name that clear. Subukan natin. Clear. So, yan. txtf name that clear. txtm name that clear. Ayan. So, ngayon, paano natin i-clear yung mga combo box? So, kung mapapansin nyo kanina, naglagay ako ng empty string sa unahan. So, ang gagawin ko doon is yung cbo6 that selected index is equal to 0. So, mapupunta sa may 0. cbo civil status that selected index is equal to 0. cbo course that selected index is equal to 0. cbo year that selected index is equal to 0. So yan. So, and then disable add new. So, paano tayo mag-disable ng button? btn add new that enable is equal to false. Disable edit. So, btn edit that enable is equal to false. Disable delete. btn delete that enable is equal to false. And then disable list view. So, lv student list that enable is equal to false. And then show save, show cancel. So, btn save that visible is equal to true. btn cancel that visible is equal to true. Ayan, so yan yung gagawin natin sa may, meron pang isa, focus on last name. So, paano tayo magsiset focus sa may last name? Kapag sinabi nating focus, yung cursor mapupunta na sa may last name. So, ang gagawin natin, txt lname that focus, yan. So, subukan nating i-run. So, kapag add new, ayan, mapupunta na yung cursor doon sa may last name. So, sample 1. Kapag tab ko siya, mapunta sa first name. Yan. And then, next na gagawin natin is save. Paano ba na magsisave? Kapag sinave ko siya, mapupunta sa my student list natin, sa my list view. So, yan. So, pupunta na tayo sa my save. So, lalagyan ko na ng code. Subukan na ulit. So, wala siyang save kasi naka-hidden siya. So, dito. So, anong gagawin natin sa save? So, una is validate entry kung tama ba. Meron bang kulang? Meron bang walang input? Example, wala siyang first name. Yan. So, magbabalidate tayo. Pero, saka na lang siguro to. And then, add details to list view. Yan. And then, after natin ma-add, saka natin i-hide ulit yung save. Hide yung cancel. After natin ma-hide, enable ulit yung enable add new, enable edit, enable delete, enable
enable list view. Ayan, yung gagawin natin. So, dito sa part na to, coming soon pa lang to. Soon. And then, add details to list view. So, bago tayo mag-add ng details sa list view, kailangan natin ng kailangan natin ng list view ng item, list view item. So yung lahat kasi ng nasa view, list view is items siya, list view items. So meron tayong list view item is equal to new, mag-create tayo ng new list view item. Ng yung una sa may txtl name.text. So yan. Pero yun yung unahan niya kasi parang key niya yan. So ngayon muna. And then yung item that sub items that add, i-add natin yung txt fname.text. Ayan. So, item that sub items that add txt fname mname.text. Then, another. Ano pang information ang kailangan natin? Sex, civil status, course, and year. So, items, that sub-items that add CBO, that selected item, that to string. Ayan. So, take note dito sa may combo box natin, yung selected item, yung string niya. Oops, next is yung CBO civil status that selected item that to string, then item that sub items that add CBO course that selected item that to string. Last, I think yung CBO year that selected item that to string. So yan. So after natin yan, anong gagawin natin is hide, save, and cancel. So btn save that visible is equal to false, hindi na siya nakikita. Btn cancel that visible is equal to false. Yan. Then enable natin yung add, edit, delete. So btn add new that enabled is equal to true. Btn edit that enabled is equal to true. Btn delete that enabled is equal to true. Yan. Then enable natin yung list view natin. list that enabled is equal to true. So yan. So subukan natin. So subukan natin i-run. Kapag click ko yung add mo, mapupunta siya dito. Subukan lang natin. Baka mayroon pa siyang error. Save. Anong ginawa niya? Wala. Hindi niya nilagay. Meron yata tayong nakalimutan. So sa pagsisave niya, meron nga. Hindi natin nilagay yung
Shit. Hindi natin nailagay yung LB student dot items dot add item. Ayan. F5 ulit, add new. So try. Save. So yan. Nandito na siya. So yan yung kung paano tayo nag-add ng item sa list view. So ngayon naman punta tayo sa may delete muna. So punta muna tayo sa delete. Magde-delete tayo ng selected items dito sa my list natin. So delete. So sa delete, madali lang. So ganito siya. So yung list view natin, that selected items, which is yung una, that remove. Ayan. O, ganun lang siya. Kasimple. Pero subukan natin. Baka meron siyang error. So, mabilisan lang. Save. Ayan. So, delete natin. Okay? Paano kapag delete ko siya ulit? O, may error na siya. So, invalid argument value of 0 is not valid for index. So, yan. So, meron siyang error kapag wala siyang i-remove. So, kapag ang list view student natin that selected indexes that count is less than or equal to 0, meron siyang sasabihin. So, meron tayong sasabihin dito. Sasabihin natin sa user, message box. Gagamit ako ng message box. Message box that show. So, no selected item to delete. Error. And then, message box button that okay cancel. Message box icon that error. Ayan. So, saka na lang tong message box na to na i-discuss ko. So, ayan. Saka tayo mag-return. So, subukan natin ulit. Delete. No selected item to delete. So, yan. Edit. Wala siyang i-edit, no? May wala pa tayo pala sa edit. Okay. So, yan. So, ganun yung pagde-delete natin. So, ngayon, punta tayo sa last. Sa may edit. So, take note sa pag-edit, make sure na mayroon tayong selected item. Saka natin siya pwedeng i-edit. So, yan. So, paano nga ba yung edit natin? So, sa pag-e-edit natin, i-disable natin yung button natin na add new. Disable edit. Disable delete. Enable student info group. And then load natin yung data. Disable yung student list.
then show natin yung show save cancel button, pero yung save gagawin natin siyang update. Ayan, then mag-focus tayo sa last name. Ayan yung gagawin natin. So una, disable add new, disable edit. So btn add new that enabled is equal to false, btn edit that enabled is equal to false, btn delete that enabled is equal to false. Ayan, next is enable group info. So grp student info that enabled is equal to true, and then saka tayo mag-load ng data. So paano ba tayo naglo-load ng data? So I think hindi na kailangan to, kasi maglo-load ng data kapag yung event ng list view natin is selected index change. So disable na lang natin yung student list. So grp student list that enabled is equal to false, and then show natin yung save and then cancel. So btn save that visible is equal to true, btn cancel that visible is equal to true, and then yung save to update. So btn save that text is equal to update. Ayan, then magpo-focus tayo sa may, oops, wala siyang end of line, last name. So txtl name dot focus. Ayan, so subukan natin. Subukan na natin ang edit, add new, save, edit, update. Yung update, take note yung update is save kanina. So yan, so I think kailangan natin baguhin yung save natin. Ito. So ito yung gagawin niya if ang button natin is save. So dual function na siya. So if btn save that text is equal to save, then ito yung gagawin niya. Ayan. Else, if btn save that text is equal to update, ano naman yung gagawin niya? I think equal in this assignment operator. So ang gagawin niya is ganito. So yung LB student list natin that selected items of 0, that sub items of 0 for last name, that text is equal to txtl name that text. So LB student list that selected items of 0, that sub items of 1, that text, saan nangyari? That text is equal to txt fname that text. So yun yung pangalawa. So LB student list that selected items of 0, that sub items of 2,
the text is equal to txt and name. So, yung pangatlo na. Ayan. Then, for, yan na. CV, CS, course, year. Ayan. So, another. So, I think, baguhin ko na lang to. Copy, paste, 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 paste. 2, 3, 4, 5, 6. So, ito sa my combo box natin. So, CBO6 that selected items that to string. Ito naman is civil status that selected item that to string. CBO course that selected item that to string, and then CBO year that selected item that to string. So yan. And then ano yung gagawin natin? After niya mag-update, meron tayong ulit babaguhin sa settings natin, yung hide, save, cancel. Then disable student info, enable add new, edit, delete. Yan. So hide, so CBO I6 BTN save the text. Baguhin muna natin yung text sa save, baka makalimutan natin. So saka natin siya BTN save dot visible is equal to false, BTN cancel dot visible is equal to false. Ayan. Then disable student info, so grp student info dot enable is equal to true or false. True, disable, false. And then enable add new, edit, delete, so btn add new that enable is equal to true, btn edit that enable is equal to true, btn delete that enable is equal to true. So yan. So yan yung coding natin. So pero take note dito, kapag nag-selected index change tayo, ay kailangan natin i-load data to group student info. Pero make sure na yung LB student list that selected indexes natin that count ay mayroon siyang napili, hindi siya less than or equal to 0. So magme-message box tayo that show no, kailan ba?
Hindi. I think hindi kailangan nating i-message box kapag else, yun na, saka tayo mag-load ng student info. So, para tayo mag-load ng student info, so ganito lang. Txt lname, the text is equal to lb student list that selected items of 0 that sub items of 0 the text that to string. Ayan. Palakin ko lang. So, para tayo naglo-load ng data sa ganito. Sa txt fname, the text is equal to lb student that selected items of 0 that sub items of 1 the text that to string. So txt name the text is equal to lb student list that selected items of 0 that sub items of 2 the text that to string. CBO, hindi, sa inyo na to, serve as your activity. Gender, civil status, course, and year. So yan. So subukan natin. Pero kailangan natin mag-add course A, add new, save, add new, save. So subukan natin i-edit. Update. So yan, nag-update na siya. So nung pag-update niya, naka-disable itong hindi tayo pwedeng mag-click. So I think mali yata yun. So after ng update, hindi natin in-enable yung list view natin. So lb student list that enabled is equal to true. So yan. So I think kailangan natin ng enable student list. Pati yung group. I think yung group. Enable student list group para sure. So grp student list that enabled is equal to true. So yan. So run natin ulit. Add new.
Save. Add new. Save. Ayan. So kapag clinic natin is nagbabago yung laman nito. Napansin nyo? So saan yung code na yon is sa may ito. Pero yung sa may gender, civil status, course and year, hindi siya nagbabago kasi hindi ko pa nilagyan ng ganito. So I think hanggang dito na lang muna yung tutorial natin about sa may combo box. So hindi lang combo box yung na-discuss ko kundi about sa may list view. So hanggang dito na lang muna.